Ang tunog ng nabasag na salamin ang pumunit sa nakabibinging katahimikan ng mansyon. Isang matalim na lagapak, sinundan ng pagkakalansing ng libu-libong piraso nito sa mamahaling sahig na gawa sa Italian marble. Napapikit ng mariin si Miguel. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung ano ang nangyari. Ang nag-iisang larawan sa kanyang mesa. Ang huling larawan kung saan silang tatlo. Siya, si Isadora, at ang maliit na si Rafaela ay nakangiti pa. Isang pekeng ngiti, alam niya ngayon, pero isang nangiti pa rin. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at hinarap ang pinanggalingan ng gulo. Sa sahig, sa tabi ng kanyang swivel chair, nagawa sa mamahaling katad, nagkalat ang bubog. Sa gitna nito, nakatingala ang kupas na larawan ng isang pamilyang matagal nang basag. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang hiningang mabigat, puno ng pagod at pagkabigo. Ang bawat sulok ng kanyang opisina, ng buong bahay na ito, ay sumisigaw ng karangyaan. Mula sa mga painting na milyon-milyon ang halaga hanggang sa mga kasangkapang pinasadya pa mula sa ibang bansa. CEO siya ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas. Kaya niyang bilhin ang lahat, pero hindi niya kayang bilhin ang isang tunay na tawa mula sa kanyang 8 taong gulang na anak. Itinuon niya ang kanyang tingin sa malaking monitor sa kanyang harapan. Isang high-definition na display na nagpapakita ng live feed mula sa silid ni Rafaela. Doon, sa gitna ng kwartong puno ng mga laruang hindi naman nagagalaw, nakaupo ang kanyang anak sa wheelchair nito, walang emosyon, walang kibo. Ang mga matay nakatitig lang sa malayo, sa isang mundong siya lang ang nakakaalam. Sa harapan ni Rafaela ay isang babae, ang pang-7 o pang-8 therapist na na-hire niya sa loob ng 2 taon. Maganda ang mga kredensyal nito. Nagtapos sa isang kilalang universidad sa Amerika. Pero para kay Miguel, pare-pareho lang sila. Mga taong may mamahaling diploma, pero walang kakayahang pabasahin ang mga mata ng isang batang nalulunod sa sarili niyang mundo. Rafaela, malumanay na sabi ng therapist sa screen, hawak ang isang makulay na bola. Look, it's a ball. Can you say, ball? Hindi kumibo si Rafaela. Pinatay ni Miguel ang monitor. Hindi na niya kayang manood pa. Ang bawat segundong panunood niya ay isang sampal sa kanyang pagkalalaki. Isang paalala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Tumayo siya at lumabas ng opisina. Maingat na iniwasan ang mga bubog sa sahig. Dinaanan niya ang malawak na sala, ang mahabang dining table na para sa 20 tao, ang mga pasilyong pinalamutian ng sining. Lahat malamig, lahat walang buhay. Parang isang museo, isang magandang musoleo para sa isang patay na pamilya. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at walang paalam na umalis. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo. Kailangan niyang makahinga ng ibang hangin, hindi ang mabigat at malungkot na hangin sa loob ng kanyang palasyo. Minaneho niya ang kanyang mamahaling sasakyan palabas ng eksklusibong subdibisyon. Iniwan niya ang mga pader na may barbed wire, ang mga gwardiyang sumasaludo, ang mga kalye na mas malinis pa sa loob ng bahay ng karaniwang tao. Nagpatuloy lang siya sa pagmamaneho, palayo ng palayo, hanggang sa ang pamilyar na tanawin ng Makati ay napalitan ng magulong tanawin ng Maynila. Ang mga matatayog na gusali ay naging mga gusgusing gusali. Ang maluluwag na kalye ay naging masisikip na eskinita. Pumasok siya sa isang lugar na hindi niya na dapat pinasok. Isang lugar na sumisigaw ng kahirapan. Mga bahay na gawa sa yero at plywood, dikit-dikit, na parang anumang oras ay babagsak. Ang amoy ng estero ay sumasalubong sa hangin, kasabay ng ingay ng mga nag-iinuman, iyakan ng mga sanggol, at malakas na tugtugin mula sa mga lumang radyo. Dito, napilitan siyang bagalan ang takbo. Ang mga bata ay nagtatakbuhan sa kalye, naglalaro ng tubang preso at habulan
na parang wala silang anumang alalahanin sa mundo. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan at karumihan, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Sa isang maliit at bukas na espasyo na nagsisilbing palaruan, may isang grupo ng mga bata. Hindi sila katulad ng ibang mga bata na nagtatakbuhan. Ang iba, sa kanila'y may saklay. Ang isa na may hirap na igalaw ang mga kamay. At sa gitna nila, may isang babae. Nakaupo ito sa semento, nakapantalong kupas at simpleng t-shirt. Ang buhok niya ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Sa kanyang harapan, may mga laruang gawa sa kung ano-anong bagay. Mga bote ng plastic na ginawang bowling pins. Mga lata na may lamang maliliit na bato na nagsisilbing marakas. Mga manikang gawa sa retaso ng tela at sinulid. May kinukwento siya sa mga bata at sa bawat galaw ng kanyang mga kamay, sa bawat pagbabago ng tono ng kanyang boses, ang mga bata ay tumatawa. Isang tawang malutong, isang tawang totoo. Napahinto ni Miguel ang kotse. Pinanood niya ang babae. May isang batang lalaki na hindi maigalaw ang mga binti. Nilapitan ito ng babae hindi para piliting tumayo, kundi para umupo sa tabi nito at sabay silang magpatunog ng mga latang hawak nila. Laro-laro lang. Walang pilitan. Walang presyon. Puno lang ng pasensya at pag-unawa. Naramdaman ni Miguel ang isang kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot ng inggit. Inggit sa mga batang ito. Inggit dahil sa kabila ng kanilang kalagayan, ng kanilang kahirapan, mayroon silang isang bagay na kahit kailan ay hindi naibigay ng yaman niya kay Rafaela. Ang kakayahang ngumiti. Nakatitig lang siya, nawawala sa sariling pag-iisip, nang isang tunog mula sa likurang upuan ng kotse ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Isang mahinang tawa. Sa una, inakala ni Miguel na guni-guni niya lang iyon. Isang tunog na nilikha ng kanyang isip dahil sa sobrang pag-asam, parang isang multo sa kanyang pandinig. Ngunit narinig niya itong muli. Mahina, medyo paos, na parang isang makinang matagal nang hindi nagagamit. He! Hehe! Nanigas si Miguel sa kanyang kinauupuan. Ang pagtibok ng kanyang puso ay biglang bumilis. Dumadagundong sa kanyang dibdib na parang tambol. Dahan-dahan, na parang natatakot na baka sa isang maling galaw ay biglang mawala ang mahikang nangyayari, lumingon siya sa likod. At doon, nakita niya ito. Ang kanyang anak na si Rafaela. Ang kanyang prinsesang matagal nang natutulog sa sarili niyang kastilyo ng kalungkutan. Ang kanyang ulo, na karaniway nakayuko, ay bahagyang nakaangat. Ang kanyang mga mata, na karaniway walang buhay, ay nakatutok sa labas ng bintana, sa babae at sa mga batang naglalaro. At ang kanyang mga labi, ang kanyang mga labing matagal nang nakatikom sa isang tuwid na linya, ay bahagyang nakaawang at nakakurba sa isang maliit, nanginginig na ngiti. Tumawa ulit ito. Hehehe. Sa pagkakataong yun, naramdaman ni Miguel ang pag-init ng kanyang mga mata. 2 taon. 2 taon niyang hinintay ang tunog na yon. 2 taon ng mga pinakamahuhusay na doktor, ng mga pinakamahal na therapy, pero wala. Walang nangyari. Pero ngayon, sa isang lugar na hindi niya aakalaing mapupuntahan, sa harap ng isang babaeng hindi niya kilala, naririnig niya ang himig na matagal na niyang kinauuhawan. Ang tawa ng kanyang anak, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Walang tunog. Mga butil lang ng luhang dumaloy sa kanyang pisngi, dala ang bigat ng 2 taon ng pagdurusa at ang gaan ng isang sandali ng purong himala. Nakatingin lang siya kay Rafaela, sinasaulo ang bawat detalye. Ang bahagyang paggalaw ng mga pisngi nito, ang kislap sa mga mata, ang tunog na paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan. Hehe. Dahan-dahang itinaas ni Rafaela ang kanyang maliit na kamay, isang kamay na bihirang gumalaw ng may intensyon. Nanginginig nitong itinuro ang bintana. Itinuro nito ang direksyon ng babaeng patuloy pa ring nang
nakikipaglaro sa mga bata. Walang kamalay-malay sa dramang nangyayari sa loob ng itim na sasakyan na nakaparada ilang metro lang ang layo. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Miguel. Ang desperasyon ay napalitan ng determinasyon. Ang pagkabigo ay napalitan ng isang nagbabagang pag-asa. Hindi niya kailangan ng diploma, hindi niya kailangan ng mga komplikadong teorya. Ang kailangan niya ay naroon sa kanyang harapan. Ang pruweba ay ang tawa ng kanyang anak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang kanyang nagwawalang puso. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong kasing tibay ng bakal. Wala siyang pakialam kung sino ang babaeng iyon. Wala siyang pakialam kung saan ito nakatira o kung ano ang natapos nito. Isa lang ang alam niya. Nagbigay ito ng himala at gagawin niya ang lahat. Ibibigay niya ang lahat para makuha ang himalang iyon para sa kanyang anak. Mabilis ngunit maingat, binuksan niya ang pinto ng kotse at lumabas. Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay lumubog sa maputik na lupa, ngunit hindi niya ito ininda. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay napako sa kanya. Isang lalaking mukhang naligaw mula sa mundo ng Forbes magazine, papunta sa kanilang abang komunidad. Hindi niya sila pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Naglakad siya ng may bigat at awtoridad. Tinahak ang maikling distansya patungo sa palaruan. Napatigil sa paglalaro ang mga bata nang makita siya. Napatigil din ang babae. Nag-angat ito ng tingin. Ang mga matay nagtataka. Bahagyang nag-aalala. Tumayo si Miguel sa kanyang harapan. Ang anino ng kanyang mataas na tindig ay tumabon sa babae. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Mga matang simple, pero may kakaibang kinang ng kabutihan. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Gusto kitang i-hire, deklara niya. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa, pumuputol sa katahimikan ng hapon. Kahit magkano. Pakiramdam ni Maria Elena ay lumulutang siya. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa sobrang kaba. Ang malambot na upuan ng magarang sasakyan ni Sir Miguel ay kabaliktaran ng matitigas na upuan ng jeepney na kinasanayan niya. Ang bango sa loob ay amoy mamahaling pabango, hindi amoy araw at usok. Sa bawat preno at liko, halos mapakapit siya sa pinto. Nahihiyang baka madumihan niya ang makintab na katad. Malapit na tayo, basag ni Miguel sa katahimikan. Tumangulang si Elena, hindi magawang magsalita. Ang mga salitang kahit magkano ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Hindi pera ang habol niya. Ang tawa ng bata. Iyon ang bumili sa kanya. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na sumama sa lalaking ito na parang nagmula sa ibang mundo. Nang pumasok ang sasakyan sa isang dambuhalang gate at bumungad sa kanya ang isang bahay na mas malaki pa sa pinagsama-samang 10 bahay sa kanilang eskinita, napalunok si Elena. Hindi ito bahay, isa itong palasyo. Isang palasyo na gawa sa salamin at puting bato. Napapaligiran ng hardin na perpektong-perpekto ang pagkakaalaga. Naramdaman niya ang unti-unting panliliit sa sarili. Ang suot niyang luma, pero malinis na bestida ay parang basahan kumpara sa karangyaan ng lugar. Ang kanyang mga bakal na sandalyas ay parang mga duming papasok sa isang sagradong lugar. "Sir, dito na lang po ako sa labas." Nahihiya niyang sabi nang huminto ang kotse. Tumingin sa kanya si Miguel mula sa rearview mirror. May bahid ng pagod sa mga mata nito, pero may bago siyang nakita roon. Isang kislap ng pagsusumamo. "Pumasok ka. Kailangan ka ng anak ko." Ang mga salitang yon ang nag-alis ng kanyang alinlangan. Huminga siya ng malalim. Para sa bata, Elena. Para kay Rafaela. Pagpasok nila sa dambuhalang pinto, isang malamig na hangin mula sa aircon ang sumalubong sa kanya. Ang sahig ay sobrang kintab na nasasalamin niya ang sarili. Ang katahimikan sa loob,
ay nakakabingi. Malayong malayo sa walang tigil na ingay ng kanilang lugar, isang matandang babae na nakauniforme ang sumalubong sa kanila. Ang mga mata nito ay mapanuri. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ito siguro ang yaya. Yaya Luming, siya ay si Maria Elena. Sabi ni Miguel, siya ang bagong therapist ni Rafaela. Bahagyang tumaas ang kilay ni Yaya Luming pero magalang itong tumango. Magandang hapon po, ma'am. Elena na lang po. Mabilis niyang sagot, kasabay ng bahagyang pagyuko. Bago pa man may masabi si Miguel, isang malamig na boses ang narinig nila mula sa itaas ng grandiosong hagdanan. So, ito na pala ang bagong himala na nakuha mo sa kung saang dako, Miguel. Napatingala si Elena. Doon, nakatayo ang isang babaeng napakaganda. Perpektong-perpekto ang ayos, walang kahit isang hibla ng buhok na wala sa lugar. Ang suot nitong seda na bestida ay kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa dambuhalang chandelier. Si Isadora. Dahan-dahan itong bumaba ng hagdan, ang bawat hakbang ay may kasamang bigat at pagmamata. Huminto ito sa harapan ni Elena at tiningnan siya mula ulo hanggang paa na may kasamang nangisi sa mga labi. Anong alam mo sa physical therapy? Tanong nito. Ang boses ay matamis, pero may nakatagong lason. May lisensya ka ba? Saan ka nagtapos? Naramdaman ni Elena ang pamumula ng kanyang pisngi. Parang sinampal siya nang hindi man lang siya ginagalaw. Wala po akong formal na pag-aaral, ma'am. Pero ano? Putol ni Isadora. Pero may dala kang agimat? O baka naman tapal-tapal na dahon ang gamit mo? Miguel, seryoso ka ba dito? Pagkatapos ng lahat ng ginastos natin sa mga pinakamagagaling na espesyalista, isang babaeng ganito ang dadalhin mo sa pamamahay ko para sa anak natin? Anong klaseng probinsyanang pamamaraan yan? Isadora, tama na, mariing sabi ni Miguel. Nakita ko ang epekto niya sa bata. Ang epekto? Tumawa si Isadora ng mapakla. Baka nagkataon lang. Huwag kang padadala sa emosyon mo. Huminga ng malalim si Elena. Ang bawat salita ni Isadora ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang kumpiyansa. Pero nang maalala niya ang tawa ni Rafaela, ang tunog na yon, isang determinasyon ang pumalit sa kanyang hiya. Ma'am, sir, sabi niya, tinitingnan ng dalawa ng may biglang tapang. Hindi po ako nandito para makipagtalo. Nandito po ako para sa anak ninyo. Kung papayagan po ninyo, gusto ko na siyang makita. Natigilan si Isadora sa kanyang sinabi. Tumingin si Miguel sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang isang bahagyang ngiti sa mga labi ng lalaki. Dinala siya ni Yaya Luming sa silid ni Rafaela. Mas malaki pa ito sa buong bahay nila, puno ng mga laruan, mga laruang debaterya, mga manikang nagsasalita, mga building blocks na libo-libo ang halaga. Ngunit lahat ng ito ay nakasalansan ng maayos na parang hindi pa nagagalaw. At sa gitna ng lahat, nakaupo si Rafaela sa kanyang wheelchair, nakatingin sa bintana. Ang batang nakita niya kanina, hindi pinansin ni Elena ang bata. Dahan-dahan siyang umupo sa sahig, ilang talampakan ng layo mula sa wheelchair. Kinuha niya mula sa kanyang bayong ang dalawang lumang medyas, isang puti at isang itim. Isinuot niya ang mga ito sa kanyang mga kamay. Isang araw, nagsimula siyang magkwento sa mahinang boses, ginagalaw ang mga kamay na parang mga papet. May isang asong puti na nagngangalang Puti. Malungkot si Puti kasi wala siyang kalaro. Ginalaw niya ang puting medyas. Tapos may nakita siyang isang pusang itim na nagngangalang Itim. Meow, sabi ni Itim. Bakit ka malungkot? Ginalaw naman niya ang itim na medyas. Patuloy lang siya sa pag-arte at pagkwento. Hindi niya tinitingnan si Rafaela. Nakatuon lang siya sa dalawang medyas sa kanyang kamay na para bang sila lang ang tao sa kwarto. Ilang minuto ang lumipas. Ang tanging naririnig ay ang boses ni Elena. Hanggang sa,
Napansin ni Elena, sa gilid ng kanyang mga mata, ang isang bahagyang paggalaw. Dahan-dahang lumingon ang ulo ni Rafaela. Ang mga matang kanina nakatitig sa malayo ay nakatuon na ngayon sa mga gumagalaw na medyas sa kanyang kamay. Hindi huminto si Elena. Ipinagpatuloy niya ang kwento. At pagkatapos, isang himala ang nangyari. Dahan-dahan na parang mabigat na mabigat, umangat ang kanang kamay ni Rafaela. Nanginginig. Metro por metro, hanggang sa itinuro nito ang puting medyas sa kanyang kamay. Isang matinis na singhap ang narinig ni Elena mula sa may pintuan. Si Yaya Luming, nakatakip ang bibig, at may mga luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Elena. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay na may medyas kay Rafaela. At nang hahawakan na sana ng bata ang papet, isang malamig na boses ang muling pumunit sa kanilang sandali. "Huwag kang masyadong umasa," sabi ni Isadora, nakatayo sa may pinto, ang mukha'y walang anumang emosyon. "Hindi na siya makakalakad. Sinasayang mo lang ang oras ng asawa ko." Sa buong biyahe pa uwi mula sa opisina, isang tunog lang ang umuulit-ulit sa isip ni Miguel. Ang tawa ni Rafaela. Para itong isang kantang matagal na niyang hindi naririnig. Isang himig na halos nakalimutan na niya kung paano pakinggan. Ngayon, ito'y nakarehistro sa kanyang alaala. Isang paalala na mayroon pa palang pag-asa. Isang pag-asang may pangalan, Maria Elena. Pagpasok niya sa mansyon, ang karaniwang bigat at lamig ng paligid ay parang nabawasan. O baka naman siya lang iyon. Baka dala lang niya sa loob ng dibdib ang init na dulot ng bagong pag-asang ito. Sinalubong siya ni Yaya Luming, hindi tulad ng dati, na tahimik lang na nakayuko. Ngayon, ang mga mata ng matanda ay may kakaibang kislap. "Sir Miguel," pabulong nitong sabi, na para bang nagbabahagi ng isang napakagandang sikreto. "Si Rafa po, kanina." Habang naglalaro sila ni Elena, gumalaw po ang kamay niya. Itinuro niya po yung laruan. Tumagos ang mga salita sa pagod na isip ni Miguel. Para siyang nakarinig ng isang magandang balita matapos ang isang mahabang digmaan. Isang nangiti ang kusang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti na matagal na ring hindi nasisilayan sa bahay na yon. "Talaga, Yaya?" "Opo, sir. Ako mismo ang nakakita." Hindi na siya nagsayang ng oras. Mabilis siyang umakyat sa kanyang opisina at binuksan ang kanyang computer. Ni-rewind niya ang recording ng CCTV mula sa silid ni Rafaela. At doon, pinanood niya ang himala. Nakita niya ang simple at mahinang pagkukwento ni Elena. Nakita niya ang unti-unting paglingon ni Rafaela at ang pinakahihintay na sandali, ang nanginginig ngunit may determinasyong pagtaas ng kamay ng kanyang anak. Pinanood niya ito ng paulit-ulit. Ang bawat panonood ay nagpapatibay sa desisyong ginawa niya. Tama siya. Tama ang naramdaman niya. Ang babaeng ito, si Maria Elena, ay iba. Bumaba siya para maghapunan na may ngiti pa rin sa kanyang mga labi. Ngunit pagdating niya sa dining room, ang init na naramdaman niya ay biglang naglaho, na parang ibinuhos ng isang baldeng may yelo. Doon, sa kabilang dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Isadora. Ang mukha nito ay kasing lamig ng marmol na mesa. "Mukhang maganda ang araw mo," sarkastiko nitong sabi. Hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa kanyang wine glass. Umupo si Miguel. May magandang progreso si Rafaela. "Progreso?" Bahagyang tumawa si Isadora. "Ang paggalaw ng isang daliri ay progreso na para sa'yo? Miguel, huwag kang maging desperado. Baka nagkataon lang yon." "Hindi ito nagkataon, Isadora. 2 taon na tayong naghihintay ng kahit anong senyales. Ngayon lang ito nangyari." Dito na nagangat ng tingin si Isadora at ang mga mata nito ay puno ng apoy. Dahil sa babaeng yon? Sa isang manggagamot na walang pinag-aralan mula sa squatter? Baka naman kinukulam niya ang anak mo kaya gumagalaw?
Naramdaman ni Miguel ang pag-akyat ng init sa kanyang ulo. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Elena. Bakit? Dahil ba nagbibigay siya sa'yo ng pekeng pag-asa? Inilapag ni Isadora ang kanyang kupitan ng may puwersa. Makinig ka, Miguel. Ang kailangan ng anak natin ay tunay na siyensya, tunay na mga eksperto. Hindi isang palabas na may mga puppet na medyas. Inilabas ni Isadora ang isang mamahaling leather-bound folder at itinulak ito sa ibabaw ng mesa papunta kay Miguel. Heto, ito ang profile ng pinakamagaling na pediatric neurologist sa buong Asia. Nakabase siya sa Singapore. Nakaschedule na ako ng online consultation para sa atin bukas. Binuksan ito ni Miguel. Mga litrato ng isang ospital na mukhang hotel, isang listahan ng mga parangal at degree. Mga numerong may napakaraming zero sa dulo. Ito ang mundong alam niya. Ang mundong sinusukat ang lahat sa presyo at reputasyon. Pero ngayon, parang wala itong halaga. Isinara niya ang folder. Hindi natin kailangan nito. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Isadora. Ang kailangan ni Rafaela, mariing sabi ni Miguel, ay ang ngiti na ibinigay sa kanya ni Elena. Ang pag-asang ibinigay niya sa akin. Tumayo si Isadora, ang galit ay malinaw na sa kanyang mukha. Pag-asa? O kahibangan? Ginagayuma ka ng babaeng yun, Miguel? Hindi mo ba nakikita? Mahirap siya. Malamang pera lang ang habol niya sa atin. Isa siyang manloloko. Sa puntong yon, hindi na napigilan ni Miguel ang sarili. Bang! Isang malakas na kalabog ang umalingaw sa buong silid nang mapahampas niya ang kanyang palad sa mesa. Ang mga kubyerto sa ibahagyang tumalsik, natigilan si Isadora. Maging si Yaya Luming na nasa kusina ay napatigil sa kanyang ginagawa. Ang kailangan ng anak ko ay yung tawa na ibinalik niya. Sigaw ni Miguel, ang kanyang boses ay dumadagundong sa katahimikan. Isang bagay na hindi kayang ibigay ng pera mo, ng mga doktor mo, o ng kahit sino paman. Tinitigan niya si Isadora nang may nagbabagang galit. Kaya itigil mo na to. Mananatili si Elena. At wala ka nang sasabihin pa tungkol dito. Hindi na ito pag-uusapan. Tumalikod si Miguel at naglakad paalis. Iniwan si Isadora na nakatayo. Nanginginig sa galit habang paakyat siya ng hagdan. Narinig niya ang mahinang bulong ni Isadora. Isang bulong na puno ng lason at pagbabanta. Kung yan ang pinili mo, pagsisisihan mo ito. Hindi ito pinansin ni Miguel. Pumasok siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Ngunit sa kanyang isipan, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lang ito. At sa kabilang banda, sa kadiliman ng dining room, tinitigan ni Isadora ang kanyang refleksyon sa wine glass. Isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan, isang planong madilim, desperado at walang awa. Kung pinili mo siya, bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga daliri ay humihigpit sa baso. Sisiguraduhin kong mawawala siya sa buhay natin, magpakailanman. Ang unang tumambad sa umaga ni Isadora ay hindi ang sikat ng araw, kundi ang malamig na liwanag mula sa screen ng kanyang cellphone. Isang mensahe, isang pangalan na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Mr. Tan, nanginginig niyang binuksan ito. Wala nang mga pakiusap, wala nang mga pangako. Isang maikli at malinaw na mensahe lang. Last warning, Mrs. De Villa. Settle your debt by this week, or the media will have a very interesting story about the loving wife of a CEO. TikTok, TikTok. Napahigpit ang hawak niya sa telepono. Ang mga buto sa kanyang daliri ay halos lumabas. Ang banta ay malinaw. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kahihiyan, eskandalo, ang pagkasira ng perpektong imahe na binuo niya sa loob ng maraming taon. Ang imahe ng isang perpektong asawa, isang perpektong ina, isang perpektong miyembro ng alta sosyedad. Ang lahat ng yon ay guguho
dahil sa ilang maling desisyon sa kasino. Isang alon ng panik ang bumalot sa kanya. Napabangon siya at naglakad-lakad sa loob ng kanyang silid na parang isang hayop na nakakulong sa isang gintong hawla. Kailangan niya ng pera. Kailangan niya ng paraan. Ngunit paano? Si Miguel, sa kabila ng yaman nito, ay mahigpit pagdating sa malalaking halaga. Hihinga niya ng paliwanag at ang lahat ng problema niya ay nagsimula o mas tamang sabihin, lumala nang dumating ang babaeng yon. Si Maria Elena, ang himala ni Miguel. Simula nang dumating ito, ang atensyon ni Miguel ay unti-unti nang nawawala sa kanya. Pati ang kontrol niya sa bahay na ito, hindi. Hindi siya papayag. Huminto siya sa harap ng isang malaking painting sa dingding. Sa isang pagpindot, gumalaw ito at bumungad ang isang bakal na safe. Inilagay niya ang kanyang fingerprint at binuksan ito. Sa loob, kumikinang ang mga alahas, mga diamante, perlas, ginto, mga simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ngunit ngayon, ang mga ito'y mga paalala lang ng kanyang mga utang. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang bagay. Ang pinakapaborito niyang kwintas, isang hanay ng mga diamanteng kumikinang na parang mga bituin na may isang malaking bato sa gitna. Regalo ni Miguel noong kanilang ika-5 anibersaryo. Nagkakahalaga ito ng milyon-milyon, sapat na para bayaran si Mr. Tim Tan at ang iba pa. Ngunit hindi niya ito maaaring ibenta. Malalaman ni Miguel, habang tinititigan niya ang kumikinang na alahas, isang madilim na ideya ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na kasing kinang at kasing talim ng mga diamante sa kanyang harapan. Isang paraan para makuha ang pera at para mawala ang problema niya. 2 ibon sa isang bato, isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinabukasan, ibang Isadora ang bumaba para mag-almusal. Wala na ang lamig at sarkasmo sa kanyang mukha. Pinalitan ito ng isang matamis at mapagkumbabang ngiti. Naabutan niya si Maria Elena sa hardin. Nagsisimula na sa therapy session nila ni Rafaela. Dala ang isang tray na may lamang malamig na juice at ilang pirasong tinapay. Nilapitan niya ito. Elena, malambing niyang tawag. Nagulat si Elena. Maging si Yaya Luming na nasa malayo ay napakunot ang noo. Ma'am Isadora, magalang na sagot ni Elena. Please call me Isadora, sabi niya, kasabay ng isang napakatamis ng ngiti. Heto, nagdala ako ng merienda para sa inyo. Pasensya ka na sa inasal ko noong mga nakaraang araw. Medyo stress lang ako. Alam mo na, bilang isang ina, inabot niya ang baso ng juice kay Elena. Nag-aalangan man ay tinanggap ito ng dalaga. Salamat po, Ma'am. Isadora. Wala yon. Umupo si Isadora sa isang silya malapit sa kanila. Alam mo, na-impress ako sa'yo. Ano bang tawag sa ginagawa mo? Anong pamamaraan yan? Kwentuhan mo naman ako. Nagsimulang magpaliwanag si Elena tungkol sa laro therapy, sa kung paano niya ginagamit ang mga simpleng laro at kwento para makuha ang tiwala ng mga bata. Si Isadora ay nakikinig ng mabuti, tumatango, nagtatanong. Pinakita niya ang lahat ng senyales ng isang taong tunay na interesado. Isang perpektong pag-arte. Habang si Elena ay abala sa pagkukwento, ang kanyang lumang canvas na bag ay nakapatong lang sa damuhan sa tabi niya. Bukas, walang zipper. Ito na ang pagkakataon. Naku, parang may tumatawag sa akin, sabi ni Isadora, biglang tumatayo. Excuse me for a moment. Naglakad siya palayo, ngunit hindi pumasok sa loob ng bahay. Nagtago siya sa likod ng isang malaking halaman, kung saan tanaw pa rin niya sila, ngunit hindi siya nakikita. Sa kanyang palad, naroon ang diamanteng kwintas. Malamig, mabigat. Hinintay niya ang tamang tiyempo. Nang si Elena ay nakayuko at buong atensyon na nakikipag-usap kay Rafaela, dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan.
Ang kanyang mga hakbang ay magaan, halos walang tunog sa malambot na damo. 2 segundo lang ang kailangan niya. Nasa likod na siya ni Elena. Walang nakakakita sa kanya. Si Rafaela ay nakatingin sa mga laruan. Si Yaya Luming ay pumasok na sa kusina. Mabilis pa sa isang kisap mata, ibinuka niya ang kanyang palad. Hinulog niya ang malamig at kumikinang na kwintas sa loob ng bukas na canvas bag. Isang mahinang kalansing lang ang narinig niya, nalunod sa ingay ng hangin. Mabilis siyang bumalik sa kanyang pinagtataguan. Ang puso'y dumadagundong, hindi sa kaba, kundi sa tagumpay. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik siya na parang walang nangyari. Hi, maling numero lang pala. Tinapos niya ang kanyang juice at nagpaalam na. Sige, ipagpatuloy niyo lang yan. Masaya akong makita na nag-e-enjoy si Rafaela. Isang huling matamis ng ngiti ang ibinigay niya kay Elena bago siya tumalikod at pumasok sa mansyon. Nang makarating siya sa kaligtasan ng kanyang silid, sumandal siya sa pinto at huminga ng malalim. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay kalmado, sopistikada. Walang bakas ng krimen na nagawa niya. Nagbilang siya ng 10 minuto. Pagkatapos, huminga siya ng napakalalim. Inipon ang lahat ng hangin sa kanyang baga. At sumigaw siya. Isang sigaw na puno ng pagkukunwaring gulat at pagkawala. Isang sigaw na dinig sa buong kabahayan. Miguel! Miguel! Ang kwintas ko! Nawawala! Ang sigaw ni Isadora ay parang isang alarmang pumunit sa katahimikan ng mansyon. Mabilis na bumaba si Miguel mula sa kanyang opisina. Ang puso'y biglang kumabog. Naabutan niya si Isadora sa sala. Umiiyak. Ang mga kamay ay nanginginig habang nakaturo sa kanyang leeg na ngayon ay wala ng palamuti. Miguel, ang kwintas ko. Yung diamond necklace. Wala na sa lalagyan. Humahagulgol niyang sabi na parang isang batang inagawan ng laruan. Agad na tumakbo si Yaya Luming mula sa kusina. Ang muka'y puno ng pag-aalala. Ma'am, ano pong nangyari? Hindi ko alam, sabi ni Isadora, ang mga luhay tuloy-tuloy sa pagpatak. Isusuot ko sana para sa party mamayang gabi, pero pagbukas ko ng jewelry box ko, wala na. Sigurado akong nilagay ko doon kaninang umaga. Huminga ng malalim si Miguel, sinusubukang maging kalmado. Baka naman nailagay mo sa ibang lugar. Nahanap mo na ba sa buong kwarto? Oo, hinalughog ko na ang lahat, giit ni Isadora. Tumingin siya kay Miguel, ang kanyang mga matay ng lalaki, puno ng isang dahan-dahang nabubuong akusasyon. Miguel, kaninang umaga, tayo-tayo lang ang tao dito sa bahay. Ikaw, ako, si Yaya Luming, at siya. Ang huling salita, siya, ay binitawan ni Isadora na may kasamang bigat. Isang pahiwatig na kasing linaw ng kristal. Natahimik ang lahat. Ang atensyon ng tatlo ay napunta sa direksyon ng hardin, kung saan si Maria Elena ay katatapos lang magligpit ng kanyang mga gamit. Walang kamalay-malay, sa tensyong nabubuo sa loob ng bahay. Naramdaman ni Miguel ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Isadora, huwag kang mag-isip ng ganyan. Bakit hindi? Sumbat ni Isadora, ang boses ay tumataas. Sino pa ba? Hindi naman siguro si Yaya Luming. 30 taon na siyang nagsisilbi sa atin. Tayo? Imposible. Sino pa ang natitira, Miguel? Sino? Ang bawat salita niya ay isang martilyong pumupukpok sa isipan ni Miguel. Nagsimulang maglaban ng rason at ang pagdududa sa kanyang loob. Hindi magagawa ni Elena yon. Ang babaeng may napakabuting mga mata, ang babaeng nagpatawa sa kanyang anak. Ngunit ang mga salita ni Isadora ay parang lason na, unti-unting kumakalat. Mahirap siya. Malamang, pera lang ang habol niya sa atin. Sa pagpasok ni Elena sa loob ng bahay, dala ang kanyang bag, sinalubong siya ng 3 pares ng matang nakatitig sa kanya.
Naramdaman niya agad ang bigat sa hangin. May problema po ba? Nag-aalangan niyang tanong. Diretsong lumapit si Isadora sa kanya. Ang pagkukunwaring kabaitan kanina ay ganap ng naglaho. Nasaan ang kwintas ko? Malamig niyang tanong. Kakwintas po? Naguguluhang sagot ni Elena. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw ni Isadora. Ikaw lang ang ibang tao dito sa bahay. Aminin mo na. Pero wala po talaga akong kinuha. Depensa ni Elena. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Ang kanyang mga mata ay napuno ng takot at pagkalito. Tumingin siya kay Miguel, naghahanap ng tulong ng isang taong kakampi sa kanya. Nakita ni Miguel ang tingin na iyon. Isang tingin na puno ng pagsusumamo. Isang bahagi sa loob niya ang sumisigaw na paniwalaan ito, na protektahan ito. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging sanay sa mundo ng mga transaksyon at pagdududa, ang CEO sa loob niya ay bumubulong ng pag-iingat. Tingnan natin ang bag mo, sabi ni Isadora. Ang boses ay parang isang hukom na nagbibigay ng hatol. Ma'am, huwag po. Pakiusap ni Elena. Niyakap ang kanyang bag na para bang ito ang huling piraso ng kanyang dignidad. Pero huli na ang lahat. Agresibong hinablot ni Isadora ang bag mula sa kanya. Sa lakas ng pagkakahablot, nabitawan ito at bumagsak sa sahig. Nagkalat ang mga laman nito. Ang 2 papet na medyas, ang ilang pirasong barya, isang lumang pitaka, at isang bagay na kumikinang. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Doon, sa ibabaw ng makintab na sahig, sa tabi ng isang kupas na medyas, nakalatag ang isang diamanteng kwintas na kumikinang nang nakakasilaw sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang malakas na paghinga ni Isadora na sinundan ng isang pekeng singhap ng pagkagulat. Diyos ko, tama nga ako. Tumingin si Elena sa kwintas, pagkatapos ay kay Isadora, at pabalik sa kwintas. Hindi niya maintindihan. Paano? Paanong napunta yan dyan? Ang kanyang utak ay nagpupumilit na humanap ng paliwanag, ngunit wala siyang makita. Isang bitag. Alam niyang isa itong bitag. Hindi sa akin yan, sabi niya. Ang boses ay basag. Ang mga luhay nagsisimula ng mamuo. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Maniwala po kayo. Muli, tumingin siya kay Miguel. Ang kanyang huling pag-asa. Nakatingin si Miguel sa kwintas sa sahig, pagkatapos ay sa umiiyak na mukha ni Elena. Ang isip niya ay nag-uumpugan. Ang ebidensya ay naroon, malinaw, at hindi maikakaila. Ngunit ang kanyang puso, ang kanyang damdamin, ay sumisigaw na mali ito. Miguel, ano pang tinitingin-tingin mo? Sabi ni Isadora na ngayon ay gumaganap na bilang biktima. Nakita mo na, isa siyang magnanakaw. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Sinabi ko na sa'yo. Ang bawat salita ni Isadora ay isang tulak. Isang tulak na naglalapit sa kanya sa isang desisyong pagsisisihan niya. Ang sigawan, ang gulo, ang pag-iyak. Gusto na lang niyang matapos ang lahat. Gusto na lang niya ng kapayapaan, kahit na ito'y isang pekeng kapayapaan. Tumingin siya sa mga mata ni Elena. Mga matang basang-basa sa luha, puno ng sakit at pagtataksil. Naramdaman niya ang pagkirot ng kanyang puso. Ngunit ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay hindi mula sa kanyang puso. Galing ito sa kanyang pagod na isipan. Galing ito sa kanyang kahinaan. Umalis ka na, sabi niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Natigilan si Elena. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Sa Sir Miguel? Bingi ka ba? Segunda ni Isadora. Sabi niya, umalis ka na. Hindi na nagsalita si Miguel. Iiwas niya ang kanyang tingin. Hindi kayang salubungin ang mga mata ng babaeng pinagkatiwalaan niya, ngunit ngayon ay kanyang hinahatulan. Hindi na nagsalita si Elena. Walang silbi ang anumang salita. Walang maniniwala
Dahan-dahan siyang yumuko, pinulot ang kanyang mga gamit, ang medyas, ang pitaka, at maingat na iniwasan ang kwintas na parang isang ahas na makamandag. Tumayo siya at sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Miguel. Hindi galit, hindi poot, kundi isang napakalalim na lungkot at pagkabigo. Pagkatapos, tumalikod siya at tahimik na naglakad palabas ng pinto. Dala ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Nang magsara ang pinto sa likuran niya at ang kanyang anino ay tuluyan ng maglaho, isang tunog ang pumunit sa katahimikan mula sa silid sa itaas. Isang malakas, desperado at nakakadurog pusong iyak at ang pagsigaw ng isang pangalan. Ate Elena! Ate Elena! Wah! Ang iyak ni Rafaela. Isang tunog ng purong pagkawala. Isang tunog na tumagos sa bawat pader ng mansyon at bumaon na parang isang punyal sa puso ni Miguel. Ang pag-alis ni Maria Elena sa mansyon ay parang pag-alis ng araw sa kalangitan. Ang lahat ay muling naging malamig, madilim, at walang buhay. Ngunit ngayon, mas malala pa. Dahil ang katahimikan na bumalot sa kabahayan ay hindi na katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan ng isang puntod. Bumalik si Elena sa kanyang maliit na mundo sa gitna ng eskinita. Isang mundong maingay at magulo, ngunit para sa kanya, ito ang kanyang kanlungan. Hindi niya ikinuwento kahit kanino ang tunay na dahilan ng kanyang pag-alis. Ang sabi niya lang, tapos na ang kontrata. Isang kasinungalingan para protektahan ang kanyang sarili mula sa mga tanong at sa awa ng mga tao. Ngunit ang sakit ng pagtataksil ay isang sugat na hindi nakikita. Isinubsob niya ang kanyang sarili sa trabaho. Mas marami siyang tinanggap na bata. Mas pinahaba niya ang kanyang oras sa paglalaro at pagkukwento. Sinubukan niyang punuin ang bawat segundo ng kanyang araw para walang puwang na matira para sa pag-iisip. Pero gabi-gabi, kapag siya na lang mag-isa sa kanyang maliit na kwarto, bumabalik ang lahat. Ang mukha ni Miguel na puno ng pagdududa. Ang mapang-akusang mga mata ni Isadora. Ang kumikinang na diamanteng kwintas sa sahig. At ang pinakamasakit sa lahat, ang alaala ni Rafaela. May mga pagkakataong habang naglalaro siya, kasama ang mga bata, bigla siyang matitigilan. Makikita niya ang isang batang babae na may mahabang buhok at sa isang iglap, ito'y magiging si Rafaela. Maririnig niya ang isang mahinang tawa at aasahan niyang ito ang tawa ng batang iniwan niya. Isang hapon, habang nagliligpit siya ng kanyang mga laruang gawa sa retaso, napaupo na lang siya sa semento. Hindi na niya napigilan. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay, sinundan ng isa pa at isa pa. Umiyak siya ng tahimik, hindi dahil sa akusasyon, kundi dahil sa pangungulila. Nangungulila siya sa batang nagsimula nang magtiwala sa kanya. Elena, anak, sabi ni Aling Nita, isang matandang kapitbahay na nag-aalaga sa kanya na parang tunay na ina. Ayos ka lang ba? Ang lalim ng iniisip mo nitong mga nakaraang araw. Pinunasan ni Elena ang kanyang mga luha. Wala po ito, Nay. Napuwing lang po ako. Isang kasinungalingan. Pero kung minsan, ang kasinungalingan ang nagsisilbing panangga para hindi tuluyang gumuho ang isang tao. Samantala, sa loob ng palasyo ng kalungkutan, ang sitwasyon ay mas malala pa. Ang pag-alis ni Elena ay nag-iwan ng isang butas na hindi kayang punan ng kahit anong yaman. Si Rafaela ay bumalik sa dati. Higit pa sa dati, hindi na lang siya tahimik. Ngayon, para na siyang isang manikang basag. Tumanggi siyang kumain. Ang mga paborito niyang pagkain na inihahanda ni Yaya Luming ay hindi niya ginagalaw. Iwinawaksin niya ang kutsara, tinatabig ang plato. Sa loob lang ng isang linggo, kitang-kita ang kanyang pagpayat. Tumanggi siyang maligo. Nagwawala siya kapag sinusubukang buhatin ni Yaya Luming papuntang banyo. At higit sa lahat,
tumanggi siyang tumingin sa kahit kanino. Ang kanyang mga mata ay laging nakapako sa sahig o sa kawalan. Ang mga bagong therapist na sinubukan uling ihar ni Miguel ay hindi man lang niya binibigyan ng pansin. Ang isa ay sinubukan niyang kalmutin. Ang isa naman ay binato niya ng kung anong mahawakan niya. Si Rafaela ay nagtatayo ng pader sa kanyang paligid. Isang pader na mas mataas at mas matibay kaysa dati. Gabi-gabi, naririnig ni Miguel ang mahinang paghikbi mula sa kwarto ng kanyang anak. Minsan, sa gitna ng gabi, sisigaw ito ng isang pangalan. Ate Elena. Bawat pagtawag na yon ay isang karayom na tumutusok sa konsensya ni Miguel. Ang imahe ni Elena na umiiyak habang papaalis ay hindi nawawala sa kanyang isipan. Ang ebidensya ay malinaw, sabi ng utak niya. Ngunit ang pagguho ng kanyang anak ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang gabi, hindi na natiis ni Yaya Luming. Ang kanyang katapatan sa pamilya ay nahihigitan na ng kanyang pagmamahal sa batang inalagaan niya mula pagkasanggol. Lihim siyang tumawag sa kanyang pamangkin na nakatira malapit sa lugar nila Elena. Kumusta na yung babaeng therapist na si Elena? Tanong niya. Ang boses ay pabulungo. Okay lang ba siya? Ang sagot na nakuha niya ay nagpadurog sa kanyang puso. Si Elena ay maayos naman daw. Patuloy pa rin sa pagtulong sa mga bata. Hindi ito nagbago. Hindi ito naging marangya. Siya pa rin ang simpleng Elena. Hindi ito ang kilos ng isang taong biglang nagkapera. Ang pagdududa sa puso ni Yaya Luming ay naging isang mabigat na krus na hindi na niya kayang pasanin mag-isa. Kinabukasan, habang si Miguel ay nakatulala sa kanyang opisina, pinagmamasdan ang kanyang anak sa CCTV na parang isang estatwa. Dahan-dahang kumatok si Yaya Luming at pumasok. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa palad niya, may isang maliit na bagay, isang USB flash drive. Sir Miguel. Nagsimula si Yaya Luming, ang boses ay garalgal. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit meron ding determinasyon. Patawarin niyo po ako, pero hindi na po kaya ng konsensya ko. Tumingin si Miguel sa kanya, ang mukha'y naguguluhan. Hindi po si Elena ang kumuha ng kwintas, sabi ni Yaya, halos hindi na makahinga. At may kailangan po kayong malaman. Isang bagay na matagal ko na pong tinatago. Inilahad niya ang kanyang kamay na may hawak na USB. Sir, may kailangan po kayong malaman tungkol sa aksidente noon. Nakatitig lang si Miguel sa maliit na USB na nasa palad ni Yaya Luming. Ang mga salita ng matanda ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga, nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Tungkol sa aksidente noon, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likod. Anong ibig sabihin ni Yaya? Ang aksidente ay isang trahedya. Isang lasing na truck driver ang nawalan ng kontrol at sumalpok sa gilid ng kanilang sasakyan. Iyon ang nasa police report. Iyon ang kwento ni Isadora. Iyon ang katotohanang tinanggap niya sa loob ng 2 taon. Ano ang ibig mong sabihin, Yaya? Tanong niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi makasagot si Yaya Luming. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Inilagay na lang niya ang USB sa ibabaw ng mesa ni Miguel, yumuko, at mabilis na umalis, na parang isang sundalong katatapos lang magbigay ng isang napakahalagang mensahe sa gitna ng digmaan. Naiwan si Miguel na mag-isa, kasama ang katahimikan at ang isang maliit na piraso ng teknolohiyang nangangako ng kasagutan o ng panibagong kasinungalingan. Ilang minuto siyang nakatitig lang dito. Isang bahagi niya ang gustong itapon ito, sirain, at magpatuloy sa pagpapanggap na maayos ang lahat. Natatakot siya. Natatakot siya sa kung ano man ang laman nito. Ngunit nang muli niyang marinig sa kanyang isipan ang pag-iyak ni Rafaela, ang pagtawag nito sa pangalan ni Elena, isang tapang na hindi niya alam na meron siya ang biglang lumitaw. Para sa kanyang anak, kailangan niyang malaman ang totoo
gaano man ito kasakit. Nanginginig ang mga kamay, kinuha niya ang USB at isinaksak ito sa kanyang laptop. Isang folder lang ang laman at sa loob nito, isang video file. Ang pangalan ng file, Dashcam June 4, 2 years ago. Ang puso ni Miguel ay nagsimulang dumagundong na parang tambol. June 14, ang araw ng aksidente. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play. Bumungad sa screen ang isang pamilyar na tanawin, ang daan mula sa eskwelahan ni Rafaela pauwi. Ang araw ay maliwanag. Kitang-kita sa gilid ng screen ang isang bahagi ng mukha ni Isadora na nasa driver's seat. Sa likod, sa kanyang car seat, nakaupo ang 6 na taong gul na si Rafaela. Masayang kumakanta-kanta habang yakap ang kanyang teddy bear. Isang-isang ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel. Ang kanyang maliit na prinsesa. Napakapayapa, napakasaya. Biglang tumunog ang cellphone ni Isadora. Kinuha niya ito at sinagot. Inilagay sa loudspeaker. Hello? Pasigaw na sagot ni Isadora. Isang boses ng lalaki ang narinig mula sa kabilang linya, magulo at galit. Isadora, nasaan na ang bayad mo? Sabi mo nung 1 linggo pa. Huwag mo akong pinaglololoko. Sandali lang, ganting sigaw ni Isadora. Ang kanyang boses ay puno ng panik. Hindi pa ako makakuha ng pera kay Miguel. Bigyan mo pa ako ng 1 linggo. 1 linggo? 1 buwan ka ng 1 linggo ng 1 linggo. Kung hindi ka magbabayad bukas, ipapakalat ko ang mga litrato mo sa kasino. Tignan natin kung anong sasabihin ng perpekto mong asawa. Napahigpit ang hawak ni Miguel sa braso ng kanyang upuan. Kasino? Utang? Anong pinagsasasabi ng lalaking iyon? Sa screen, kitang-kita ang pagbabago sa mukha ni Isadora. Ang pagkataranta ay naging purong galit. Huwag mo akong susubukang takutin. Hindi mo ako kilala. Talaga? Baka ikaw ang hindi nakakakilala sa akin. Magsama kayo ng pera mo. Sigaw ni Isadora at ibinaba ang tawag ng may puwersa. Mommy, who's that? Tanong ng maliit na si Rafaela mula sa likod. Wala. Manahimik ka dyan. Sigaw ni Isadora. Ang galit ay naibaling sa bata. Biglang inihinto ni Isadora ang sasakyan sa gilid ng isang bakanteng lote. Tinanggal niya ang kanyang seatbelt. Diyan ka lang. Huwag kang aalis. Mommy, where are you going? Tanong ulit ni Rafaela. Ang boses ay may bahid na ng takot. Hindi sumagot si Isadora. Bumaba siya ng kotse, lumayo ng ilang metro, at may tinawagan ulit sa telepono. Ang kamera ay nakatutok pa rin sa daan sa harapan, ngunit ang audio ay malinaw na malinaw. Ang boses ni Isadora, nanginginig sa galit, ay dinig na dinig. I need more money. No, hindi ko pwedeng sabihin kay Miguel. Oo, alam ko. Humanap ka ng paraan. Ibebenta ko na ang mga alahas ko kung kinakailangan. Habang si Isadora ay abala sa pakikipagsigawan sa telepono, hindi niya napansin ang paparating. Isang malaking 10-wheeler truck. Hindi ito mabilis. Ngunit nawalan ito ng preno. Umiikot-ikot ito sa kalsada. Bumusina ito ng napakalakas. Isang desperadong babala. Sa loob ng kotse, narinig ni Rafaela ang busina. Tumingin siya sa bintana at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Mommy! Sigaw niya. Mommy! Ngunit si Isadora ay hindi lumingon. Patuloy lang siya sa pakikipag-usap sa telepono, nakatalikod sa panganib. Mommy! Help! The truck! Ang sigaw ni Rafaela ay puno ng purong takot. Ang maliit niyang katawan ay nagpupumilit na makawala sa kanyang car seat. Ang mundo ni Miguel ay gumuho sa sandaling iyon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang pagsabog. Ang dugo ay umakyat lahat sa kanyang ulo. Sumisigaw ang kanyang isip, lumingon ka, Isadora. Lumingon ka. Pero hindi. Ang huling imahe na nakita sa dashcam bago ito nagdilim ay ang dambuhalang gulong ng truck
na papalapit. At ang huling tunog, ang nakakabinging tunog ng pagyupi ng metal, ang pagbasag ng salamin, at ang nakakadurog pusong sigaw ng kanyang anak. Nang matapos ang video, isang itim na screen na lang ang natira. Ngunit may audio pa. Sa gitna ng katahimikan matapos ang banggaan, maririnig ang isang boses. Ang boses ni Isadora, umiiyak. Ngunit hindi ito iyak ng isang inang nag-aalala para sa kanyang anak. Ito ay iyak ng isang taong inaalala ang sarili. Diyos ko, humahagulgol niyang sabi. Hindi, ang anak ko. Hindi, si Rafaela. Ang sinabi niya ay, Diyos ko, ang reputasyon ko. At doon natapos ang recording. Bumagsak ang laptop mula sa mga kamay ni Miguel. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa kanyang baga ay parang ninakaw. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa isang galit na hindi niya panaramdaman sa buong buhay niya. Isang galit na parang bulkan, sumasabog mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang trahedya ng kanyang anak. Hindi ito aksidente. Ito ay resulta ng kapabayaan, ng kasakiman, ng kasinungalingan. Ang babaeng pinakasalan niya, ang inakala niyang ina ng kanyang anak, ang babaeng sinubukan niyang protektahan. Isa siyang halimaw. Isang halimaw na nagtago sa likod ng magandang mukha at mamahaling damit. At siya, sa kanyang pagkabulag sa pera at kapangyarihan, ay hinayaan ang halimaw na yon na sirain ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Tumayo si Miguel. Ang panginginig ng kanyang katawan ay napalitan ng isang nakakakilabot na kalmadong determinasyon. Bawat ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit na namumuti na ang mga ito. Naglakad siya palabas ng kanyang opisina. Bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat hakbang ay may kasamang layunin. Hahanapin niya si Isadora at haharapin niya ang halimaw. Natagpuan ni Miguel si Isadora sa kanilang walk-in closet. Isang silid na mas malaki pa sa karaniwang condo unit. Puno ng mga damit, sapatos, at bag na nagkakahalaga ng isang maliit na yaman. Nakatayo si Isadora sa harap ng isang dambuhalang salamin. Masayang isinusukat ang isang bagong bestida na kumikinang. Naka-earphones ito, nakikinig sa malakas na musika at umiindayog-indayog pa. Walang kamalay-malay sa bagyong paparating. Huminto si Miguel sa may pintuan, pinanood ang eksena. Ang babaeng ito na halos ikamatay ng kanyang anak ay nagagawa pang maging masaya na parang walang anumang nangyari. Ang kalmadong galit sa loob niya ay naging isang nagyayelong puot. Pumasok siya sa silid at walang salitang hinablot ang earphones mula sa tainga ni Isadora. Ano ba? Gulat at inis na sigaw ni Isadora. Miguel, what is wrong with you? Ngunit nang makita niya ang mukha ni Miguel, ang kanyang mukha ay nagbago. Ang aroganteng inis ay napalitan ng isang dahan-dahang gumagapang na takot. Ang mukha ni Miguel ay isang blangkong maskara. Walang galit, walang lungkot. Ang mga mata niya ay walang emosyon, ngunit mayroon itong isang bagay na mas malamig pa kaysa yelo. Isang bagay na hindi pa niya nakikita kailanman. Miguel, tinatakot mo ako, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanghina. Ano bang problema? Hindi sumagot si Miguel. Sa halip, kinuha niya ang kanyang laptop mula sa ilalim ng kanyang braso. Dahan-dahan, na parang isang seremonya, inilapag niya ito sa ibabaw ng kanyang vanity table, sa tabi mismo ng mga mamahaling pabango at pampaganda ni Isadora. Ibinukas niya ito at pinindot ang play. Sa una, naguguluhan lang si Isadora. Ano to? Ang luma na ng video na to. Ngunit nang marinig niya ang kanyang sariling boses na nakikipagsigawan sa telepono tungkol sa utang sa kasino, ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Namutla siya na parang isang multo. Patayin mo yan, sabi niya. Ang boses ay mahina. Hindi siya pinansin ni Miguel.
Nakita ni Isadora ang kanyang sarili na bumababa ng kotse. Nakikita niya ang kanyang maliit na anak na nanaiwan sa loob. Narinig niya ang sigaw nito. "Patayin mo sabi niyan!" Sigaw na niya ngayon. Sinusubukang abutin ang laptop. Ngunit hinarangan siya ng braso ni Miguel. Isang brasong matigas na parang bakal. Pinilit niya itong panoorin. Pinanood niya ang pagdating ng truck. Narinig niya ang desperadong sigaw ni Rafaela. "Mommy! Mommy! Help!" At sa huli, narinig niya ang sarili niyang mga salita. Matapos ang pagsalpok, ang mga salitang tumatak na sa kanyang kaluluwa magpakailanman. "Diyos ko! Ang reputasyon ko!" Nang matapos ang video, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang nanginginig na paghinga ni Isadora. Dahan-dahang ipinikit ni Miguel ang laptop at sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang sentensya. 2 taon, simula niya. 2 taon kong pinaniwalaan ang bawat kasinungalingan mo. 2 taon kong sinisi ang sarili ko, ang mundo, ang Diyos. Pero ang totoo, ikaw lang ang may kasalanan ng lahat. Miguel, hindi... Nagsimulang umiyak si Isadora, ang kanyang huling sandata. "Hindi ko sinasadya. Nataranta lang ako. Patawarin mo ako." "Patawad?" Mahinang tumawa si Miguel, isang tawang walang bahid ng saya. "Hiniling mo ba ang tawad ng anak mo habang iniiwan mo siyang mag-isa sa kotse? O baka naman mas importante ang utang mo sa sugal?" Biglang naalala ni Miguel ang isa pang kasalanan. At si Elena, ang babaeng nag-iisang nagbigay ng pag-asa sa anak natin. Dinamay mo pa sa dumi mo. Ninakawan mo siya ng dignidad para lang pagtakpan ang mga kasalanan mo. Dito na nawala ang lahat ng pagkukunwari ni Isadora. Nang malaman niyang wala ng silbi ang kanyang mga luha, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong puot. Ang tunay na halimaw ay lumabas. "Oo, ginawa ko nga." Sigaw niya pabalik. "At ano ngayon? Kasalanan mo rin naman to. Kung sana'y ibinigay mo lang ang perang kailangan ko, hindi sana mangyayari to. Palagi kang wala. Palagi kang nasa opisina. Puro ka na lang trabaho. Anong inaasahan mong gawin ko?" Hindi na tinag si Miguel sa kanyang mga paratang. Tiningnan niya lang ito ng may sukdulang pandidiri. Para siyang nakatingin sa isang estranghero. "Umalis ka sa pamamahay ko," sabi niya. Ang bawat salita ay pinal at hindi na mababali. "Ano?" Sinabi ko, "Umalis ka." Ulit niya, mas mariin. "Kunin mo ang lahat ng damit mo, ang mga alahas mo, ang mga bag mo. Kunin mo lahat ng basurang ito na mas mahalaga pa sa'yo kaysa sa sarili mong anak. Pero ang apelyido ko, ang anak ko, iiwan mo dito." Tapos na tayo, Isadora. Sa loob ng ilang segundo, nakatitig lang si Isadora sa kanya, hindi makapaniwala. Ang kanyang perpektong mundo, ang kanyang kastilyong gawa sa kasinungalingan, ay gumuho sa kanyang harapan. At sa isang iglap, ang kanyang pagkabigla ay naging isang baliw na pagtawa. Isang tawang nakakakilabot. Isang tawang puno ng kabaliwan at galit. "Sa tingin mo," sabi niya sa gitna ng kanyang pagtawa, ang mga matay nanlilisik na parang isang demonyo. "Sa tingin mo, mabubuhay ka nang wala ako?" Tumingin siya kay Miguel na para bang isang basahan. "Mabubulok kayo ng pilay mong anak sa mansyon na to." Ang mga salita ni Isadora ay naiwang nakalutang sa hangin. Ngunit para kay Miguel, wala na itong bigat. Ang pag-alis ni Isadora sa mansyon ay parang isang masamang hangin na sa wakas ay lumabas. May naiwang gulo at sakit, oo. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang muli siyang makakahinga. Ngunit ang paghinga ay hindi sapat. May isang sugat na kailangan pang gamutin. Isang pagkakamali na kailangan niyang itama. Kinabukasan, ang itim at makintab na Mercedes-Benz ni Miguel ay muling bumagtas sa pamilyar na daan patungo sa lugar na
Dati kinasusuklaman niya, ngunit ngayon ay tinitingnan niya bilang lugar ng pag-asa. Habang papalapit siya sa masisikip na eskinita, bumagal ang kanyang takbo. Ang mga taong dati hindi niya pinapansin ay tinitingnan na niya ngayon. Nakita niya ang kanilang mga ngiti sa kabila ng hirap. Nakita niya ang kanilang pagtutulungan. At naunawaan niya, sa isang paraang hindi pa niya nauunawaan dati, na mayaman ang mga taong ito sa mga bagay na hindi nabibili ng pera. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa isang tabi na agad nakaagaw ng pansin ng halos lahat ng residente. Ang isang mamahaling sasakyan sa gitna ng kanilang komunidad ay isang tanawing hindi pangkaraniwan. Bumaba siya at ang kanyang suot na suit na libo-libo ang halaga ay tila sumisigaw na hindi siya kabilang sa lugar na yon. Hindi niya ito ininda. Nagsimula siyang maglakad, ang kanyang mga mata ay naghahanap. At doon, sa parehong palaruan kung saan nagsimula ang lahat, nakita niya si Maria Elena. Nakaupo ito sa lupa, napapaligiran ng mga bata, hawak ang dalawang papet na medyas. Nagkukwento siya. At sa sandaling iyon, nakita ni Miguel ang isang anghel. Isang anghel na sinaktan niya, pinaratangan, at pinalayas. Parang may mga tinik na tumusok sa kanyang lalamunan. Bawat hakbang palapit sa kanya ay isang pakikibaka laban sa sarili niyang kahihiyan. Naramdaman ni Elena ang pagbabago sa paligid. Ang mga bata ay natahimik. Napatingala sila sa isang direksyon. Dahan-dahang lumingon si Elena. At ang kanyang mga mata ay sinalubong ng mga mata ni Miguel de Villa. Napatigil siya. Ang papet sa kanyang kamay ay nalaglag. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang halo ng gulat, takot at isang pamilyar na kirot. Anong ginagawa niya dito? Naglakad si Miguel hanggang sa tumayo siya sa kanyang harapan. Ang mga bata ay nagbigay daan na para bang nakakaramdam sa bigat ng sandaling iyon. Ang mga usyosong kapitbahay ay nagsimula ng maglabahasan mula sa kani-kanilang mga bahay, nagbubulungan, nagtataka, walang nagsalita. Tinitigan lang nila ang isa't isa. Nakita ni Miguel ang pagod sa mga mata ni Elena, ngunit nakita rin niya ang parehong kabutihan, ang parehong liwanag na una niyang nakita. At sa harap ng lahat, sa harap ng mga bata, sa harap ng mga usisero, sa harap ng buong mundo ni Maria Elena, dahan-dahang lumuhod si Miguel. Isang singhap ang narinig mula sa mga tao sa paligid. Isang CEO, isang bilyonaryo. Nakaluhod sa maputik na lupa sa harap ng isang simpleng babae mula sa kanilang komunidad. Elena, nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay basag at puno ng isang emosyong matagal na niyang ikinubli. Patawarin mo ako. Hindi makakibo si Elena. Ang kanyang isip ay blanko. Nagkamali ako. Patuloy ni Miguel. Hindi inaalis ang tingin sa mga mata ni Elena. Nagkamali ako sa lahat. Nabulag ako ng galit, ng pagdududa, ng sarili kong kahinaan. Hinayaan kong hatulan ka ng walang basihan. Hinayaan kong saktan ka. At sa ginawa kong yon, hindi lang ikaw ang sinaktan ko. Sinaktan ko rin ang sarili kong anak. Ang mga luha na hindi niya inilabas noong umalis si Isadora ay kusa nang bumagsak ngayon. Mga luha ng pagsisisi, mga luha ng katotohanan. Nalaman ko na ang lahat, Elena. Sabi niya, nalaman ko na ang totoo. Isa kang biktima. At ako ang isa sa mga nagpahirap sa'yo. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Ang makapangyarihang si Miguel de Villa na kayang magpatumba ng mga kumpanya sa isang salita lang, ay nakayuko ngayon, bagsak ang balikat, at puno ng pagsisisi. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad. Alam kong hindi sapat ang sorry, pero nandito ako para humingi ng isa pang pagkakataon, hindi para sa akin, kundi para kay Rafaela. Iniangat niya muli ang kanyang tingin. Nagmamakaawa ako, Elena. Kailangan ka niya. Kailangan ka namin. Bumalik ka. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa trabaho. Bumalik ka para tulungan kaming ayusin ang mga nasira. Nakatitig lang si Elena
Ang kanyang sariling mga mata ay nagsisimula na ring mamasa. Nakita niya ang bawat onsa ng sinseridad sa mukha ni Miguel. Nakita niya ang isang taong nawasak, isang amang desperado. Ang galit na naramdaman niya dati ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang pamilyar na damdamin. Ang habag. Dahan-dahan, tumango si Elena. Isang buntong hininga ng ginhawa ang kumawala kay Miguel. Akma na siyang tatayo, ngunit pinigilan siya ng boses ni Elena. Pero, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag, may isang kondisyon. Kahit ano, mabilis na sagot ni Miguel. Tumingin si Elena sa kanya, hindi na bilang isang empleyado, kundi bilang isang kapantay. Hindi bilang empleyado, sabi niya, bilang kaibigan ng anak mo. At bilang isang ama, kailangan mong lumahok sa bawat laro, sa bawat kwento, sa bawat hakbang. Hindi ka na pwedeng manood lang mula sa malayo. Natigilan si Miguel. Ang kondisyon ni Elena ay hindi tungkol sa pera o kontrata. Ito ay tungkol sa kanya. Ito ay isang hamon para maging ama na dapat sana siya noon pa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Miguel sa gitna ng kanyang mga luha. Tumango siya. Pangako, sabi niya. Pangako. Lumipas ang 6 na buwan. Sa parehong lugar kung saan dati may isang bakanteng lote lang na nagsisilbing palaruan, ngayon ay nakatayo na ang isang maliit, ngunit makulay na gusali. Sa harapan nito, may isang arko na may nakasulat na mga salitang inukit sa kahoy. Bahay Pag-asa. Hindi ito isang magarbong gusali. Gawa ito sa pinagsama-samang materyales. May kahoy, may semento, may mga bubong na gawa sa makukulay na yero. Ngunit puno ito ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang mamahaling materyales. Puno ito ng buhay. Puno ito ng tawa ng mga bata. Sa loob, si Maria Elena, na ngayon ay mas kilala bilang Teacher Elena, ay abala sa pag-aasikaso sa mga bata. Mga batang may iba't ibang kapansanan, ngunit lahat ay may ngiti sa kanilang mga labi. Ang Bahay Pag-asa ay isang libreng therapy at learning center para sa mga batang may espesyal na pangangailangan sa komunidad. Isang pangarap ni Elena na sa wakas ay natupad. Okay kids, sinong gustong mag-drawing? Masayang tanong ni Elena. Isang sabay-sabay na ako ang naging sagot. Sa isang sulok ng silid, may isang lalaking nakaupo sa isang maliit na upuan, napapaligiran ng mga pangkulay at papel. Nakasimpleng t-shirt lang siya at maong. Ang kanyang mamahaling relo ay wala sa kanyang pulso. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Sir Miguel, paabot po ng kulay pula, sabi ng isang batang lalaki na nakasaklay. Heto, champ, sagot ni Miguel, kasabay ng isang malapad na ngiti. Ibinigay niya ang Crayola. Hindi na siya si Sir Miguel, ang CEO. Sa Bahay Pag-asa, siya ay si Kuya Miguel, ang taga-abot ng gamit, ang taga-karga ng mga bata, ang taga-kumpuni ng mga sirang laruan. Natupad niya ang kanyang pangako kay Elna. Naging bahagi siya. Bawat hapon, pagkatapos ng trabaho sa opisina, didiretso siya dito. Hindi para mag-obserba, kundi para makilahok. Dito niya natutunan na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa stock market, kundi sa bilang ng mga ngiting na ibibigay mo sa iba. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang abogado. May balita tungkol kay Isadora. Matapos mabaon sa utang at iskandalo, nakita raw itong nagtatrabaho sa isang bar sa ibang bansa, malayo sa karangyaang kanyang kinasanayan. Nagtanong ang abogado kung gusto ba niyang gumawa ng legal na hakbang. Huminga lang ng malalim si Miguel. Hayaan mo na siya, sabi niya. May sarili na siyang parusa. Pinili niya ang kapatawaran, hindi para kay Isadora, kundi para sa kanyang sarili, para sa sarili niyang kapayapaan. Ang kanyang atensyon ay naagaw ng isang maliit na batang babae na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay hindi perpekto, may bahagyang kembot,
Ngunit bawat hakbang ay matatag. Bawat hakbang ay isang milagro. Daddy, sabi ni Rafaela, hawak ang isang papel na may drawing. Ngumiti si Miguel. Ang salitang daddy ay ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Yes, princess. What's that? Ipinakita ni Rafaela ang kanyang obra. 3 stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Isang mataas na lalaki, isang babae, at isang maliit na bata sa gitna. It's us, sabi ni Rafaela, kasabay ng isang nangiting nagpapakita ng kanyang mga ngipin. Naramdaman ni Miguel ang pag-init ng kanyang mga mata. Niyakap niya ang kanyang anak. Mahigpit. Ang bigat ng 2 taon ng sakit at pagsisisi ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang pakiramdam ng purong pasasalamat. Napatingin siya sa kabilang dulo ng silid kung saan nakatayo si Elena. Pinapanood sila. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa tingin na yon, walang kailangang sabihin. Isang tingin na puno ng pag-unawa, respeto, at isang damdaming mas malalim pa sa pagkakaibigan. Isang damdaming dahan-dahang namumuo, kasing tatag ng pundasyon ng bahay na kanilang itinayo. Kinahapunan, dinala nila si Rafaela sa lugar kung saan niya ito unang natutunang mahalin, ang tabing dagat. Ang araw ay dahan-dahan ng lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at rosas na marka sa kalangitan. Habulin mo ko, Daddy, niya sigaw ni Rafaela, at nagsimula itong tumakbo sa dalampasigan. Ang dating batang hindi maigalaw ang mga binti ay tumatakbo na ngayon. Ang kanyang tawa ay sinasabayan ng tunog ng mga alon. Nagkatinginan si Miguel at Elena at sabay silang ngumiti. Naglakad sila ng magkatabi. Sinusundan ng tingin ng batang simbolo ng kanilang pinagdaanan. Ang kanilang mga kamay habang naglalakad ay nagdikit. Isang aksidente sa una, ngunit hindi na nila ito pinaghiwalay. Hinayaan nilang maglapat ang kanilang mga palad. Ang init ng isa't isa ay nagbibigay ng kumpirmasyon sa isang bagong simula. Pinanood nila si Rafaela, na ngayon ay malayang tumatakbo, humahabol sa papalubog na araw. Ang buhok ay nililipad ng hangin. Isang larawan ng kalayaan, isang larawan ng pag-asa, sabi nila. May mga yaman na hindi nabibili ng pera. Hindi ito naintindihan ni Miguel noon. Ngayon, habang hawak ang kamay ng babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal, at habang pinapanood ang anak na nagbigay sa kanya ng dahilan para magbago, sa wakas, naintindihan na niya. Natagpuan na niya ang pinakamahalaga sa lahat.